Sa aking pagbabalik, ang una kong gagawin ay sugatan ang aking binti. Dahil naririnig ng buong klase, ang iniisip ng magandang kaklase. Anong gagawin ko? Sasabihin ko ba sa lahat na nagpapanggap lang na may sakit si Baishuang? Kapag nabuko siya, damay ang buong klase sa parusa ng teacher. Sa nakaraan, wala akong kaalam-alam, kaya iniwasan ako ng buong klase. Arte, sige mag-inarte ka pa. Kung hindi ka mamamatay tumayo ka na riyan. Lahat kayo, 30 ikot. Kasalanan to ng malas na to. Kung hindi ka nag-inarte, hindi sana kami magdurusa ng ganito. Kahit mamatay ka sa sakit sa puso. Walang sasagip sa iyo. Huwag ka nang mag-inarte. Tumayo ka na riyan. Buntis ka ba para mag-inarte ng ganyan? Buti na lang pinaalalahanan kami ni Ekingking. Napakasinungaling mo. Hayaan mong linisin ko ang marumi mong katawan. Pala, noong nakaraang buhay maliban sa akin, naririnig ng lahat ang iniisip ni Ekingking. At sa buhay na ito naririnig ko na rin. Ekingking, sinira mo ang lahat sa akin. Ipinahiya mo ako hanggang sa mamatay. Ngayon pagbabayaran mo ang kasamaan mo. Kitang-kita ko kaninang tanghali. Kumakain ng ice cream si Baishuang sa kantina. Hindi naman siya nireregla. Bakit sasakit ang puso niya? Kanina pa nakatingin ang teacher. Baka naman, nahalata na niyang nagpapanggap lang siya. Ikaw, tumabi ka roon. Ang lakas ng loob mong magpanggap. Kulang ka lang sa disiplina. Lahat kayo, samahan niyo si Baishuang. Tignan ko lang kung sino ang tatamad-tamad. 30 ikot. Baishuang, napaka-perwisyo mo. Sir, masakit talaga ang puson ko. Kung magbubulag-bulagan ka, at may mangyaring masama sa akin, baka hindi mo kayanin ang responsibilidad. Nagpapaawa pa siya. Ginagawa niyang tanga ang teacher. Sir, bakit hindi tumatakbo si Ekingking? Si Ekingking kasi ay anak ng pinakamayamang pamilya Lumaki siyang prinsesa. Maikukumpara mo ba ang sarili mo sa kanya? Sir, nagsabi ako ng totoo pero ayaw mong maniwala. Kaya pues gagamitan ko to ng ibang paraan. Ano pang tinutungangan nyo? Takbo. Baishuang, anong ginagawa mo? Ang kupad mo, bilisan mo. Masama talaga ang pakiramdam ko. Sigurado ka bang patatakbuhin mo ako? Kayo talagang mga estudyante. Wala na kayong alam kundi magtamad-tamaran. Kapag may nangyaring masama sa akin, sanay na ako sa mga katulad mo. Wala na kayong alam. Sir, dumudugo na si Baishuang. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang gagawa ng mga palusot. Baishuang, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa iyo? Ano pang tinutunganga mo riyan? Mag-sorry ka kay Baishuang. Hindi mo man lang inalam ang totoo. Pinagbintangan mo ang estudyante. Nanakit ka pa. Karapat dapat ka bang maging teacher? Sir, teacher pa rin naman ako. Ikaw? Sir, ayos lang po. Kasalanan ko dahil mahina ang katawan ko. Kahit masakit ang puson ko. At pinatakbo ng 30 ikot. Iniisip ko na para sa kabutihan ko ang ginawa ni teacher. Pakinggan mo. Ang hina na nga ng katawan niya. Pinagtatanggol ka pa. Daig ka pa ng estudyante. Baishuang, huwag kang mag-alala. Ngayong araw, kailangan niyang mag-sorry sa iyo. Baishuang, ayos ka lang ba? Kung masama ang pakiramdam mo, bakit hindi ka kaagad nagsabi? Pinag-alala mo. Si teacher at kaming lahat. Di ba kanina pa sinabi ni Baishuang? Tayong lahat lang ang hindi naniwala. Totoo palang masama ang pakiramdam niya. Na-misinterpret natin siya. Baishuang, sorry ha. Naging masama kami sa iyo. Ayos lang. Alam kong hindi niyo sinasadya. Baishuang, ang bait mo talaga. Ang nangyari ngayon ay malaking pagkakamali ng teacher. Ngayon, kailangan niyang humarap sa lahat para humingi ng paumanhin kay Baishuang. Kung mapapatunayan mong masakit talaga ang puson mo, pwede naman akong mag-sorry. Sir, ayos lang po talaga. Teacher pa rin naman ang teacher. Kung ayaw niyang mag-sorry sa isang mahirap na estudyanteng katulad ko, maiintindihan ko naman po. Baishuang, ikaw, tama na yan. Wala ka nang ang pagsisisi. Lumalala ka pa. Dahil dyan, simula ngayon, hindi ka na teacher sa eskwelahang ito. Tanggal ka na. Lumayas ka. Tanggal ka na. Lumayas ka. Impossible to.
Humanda kayo, King. Kasalanan mo to. Simula noong unang araw, wala ka nang ginawa kundi bumulong sa akin. At siraan si Bai Shuang. Sinabi mong tamad siya at nagpapanggap. Naniwala naman ako sa kalokohan mo. Ngayon nawalan tuloy ako ng trabaho. Kasalanan mo to. Bitawan mo ako. Ngano? Si King. Laging sinisiraan si Bai Shuang ng patalikod. Ang sama pa ng tingin sa kanya. Parang ang laki ng galit niya. Kaya pala dati, lagi nating naririnig na sinisiraan niya si Bai Shuang. Naiinggit pala siya kay Bai Shuang. Dahil mas matataas ang grades nito. Matagal na pala siyang insecurity. Ang galing mo ring magmanipula. Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Bitawan mo ako. Hindi totoo yan. Huwag kayong maniwala sa kanila. Yi King. Ang sarili mong timpla. Masarap ba ang lasa? Ang mga utang mo sa akin noong nakaraang buhay. Isa-isa ko ring sisingilin sa iyo. Bitaw. Anong ginagawa mo? Gusto mo pa bang lumaki ang gulo? Ha? Umalis ka na. Alice. Yi King. Napaka-demonyo mo. Nawalan ako ng trabaho dahil sa iyo. Humanda ka sa akin. Tara. Bai Shuang. Nagkamali kami. Naniwala kami sa chismis. Na-misinterpret ka namin. Sana wag mong dibdibin ha. Nga Bai Shuang. Simula ngayon hindi na kami basta-basta maniniwala sa iba. Huwag kang mag-alala. Susuportahan ka namin lagi. Yung nakaraan, kalimutan na natin yon. Hindi ako nagtatanim ng galit. Tigil, mga plastic. Puro salita lang. Hindi ako naniniwala. Bai Shuang, kasalanan mo to lahat. Pinagalitan tuloy ako ni teacher. At iniwasan ako ng lahat. Humanda ka sa akin. Hindi ako papayag na ganito lang. Balang araw, pagbabayaran mo rin to. Bai Shuang, nabalitaan ko ang nangyari. Ayos ka lang ba? Counselor, magpapahinga lang po ako saglit. Mabuti naman. Siya nga pala, nagsimula nang maglista ang school ng aplikasyon para sa financial assistance. Sa mga nangangailangang estudyante, bumalik na kayo sa classroom para magpasa. Baka mahuli pa kayo. Sage po, Counselor. Tara na Bai Shuang. Aalalayan kita. Bai Shuang, huwag kang umasa na makakakuha ng tulong. Sisiguraduhin kong dito sa eskwelahan. Hindi ka na makakataas ng noo. Palakpakan natin. Si Bai Shuang. Bai Shuang, tapos ka na. Bai Shuang, gagamitin ang pera para bumili ng bagong cellphone. Ang galing mo rin. Bumaba ka na. Huwag ka nang magkalat dito. Ang galing mong magpanggap na mahirap. Yun pala isa kang sinungaling na pasosyal. Wala akong ginagawang masama. Mahirap talaga ang pamilya namin. Wala akong balak na bumili ng iPhone. Yi King, sa pagkakataong ito, hindi ko na hahayaan na makuha mo. Hello po sa lahat. Ako si Bai Shuang. Ang lola ko lang ang kasama ko sa buhay. Matanda na siya. At sakitin pa. Nangangalakal lang siya. Para may makain kami. Ang allowance ko ay galing sa pagtatrabaho ko. Minsan kulang pa pambayad ng tuition. Kaya, umaasa ako na sa tulong ng financial assistance na ito ay mababawasan ang hirap namin. Haya na naman. Nagpapaawa na naman si Bai Shuang. Sige lang. Ayon sa plano. Yi King, pagbabayaran mo ang mga iniisip mo. Nasa syudad ang bahay niya. Ang dami nilang paupahan. Totoong rich kid siya. Nagkukunwari lang siyang mahirap para makabili ng bagong labas na iPhone. Grabe, hindi ko akalain na ganyan si Bai Shuang. Mayaman na nga, inaagawan pa ang mahihirap. Ang selfish niya. Nga, ang mahal-mahal ng iPhone. Nagsinungaling pa siya para lang dun. Sobra na yan. Kung ang financial assistance ay mapupunta lang kay Bai Shuang, paano na ang mga totoong nangangailangan? Kapag nawala ang tulong na yun, yung iba, baka tumigil na sa pag-aaral. Dahil lang sa gusto mong magka-iPhone, ipapahamak mo ang mga mahihirap na estudyante. Bai Shuang, wala ka bang konsensya? Bai Shuang, yung financial assistance ngayong taon, huwag ka nang umasa. Mukhang hindi naman mahirap ang pamilya nyo.
Ang perang yun, ibigay na lang natin sa may kailangan. Yung financial assistance ngayong taon. Huwag ka nang umasa. Mukhang hindi naman mahirap ang pamilya nyo. Ibigay na lang natin sa may kailangan. Counselor, totoo pong mahirap lang kami. Paano ba ako maniniwalaan? Bai Shuang, tama na ang acting. Kung kaya mong maglabas ng ebidensya, sige na. Gusto mo lang makuha yung pera. Pambili ng mga branded. CJ, ipapakita ko sa inyo ngayon ang records ng mga binili ko. Ang damit na to, 990. Ang pantalon na to, 590. Ang sapatos na to, 3 piso. Ang medyas na to, 10 piso 10 peres. Masusuot ba ang 990 na damit? Masusuot. Ang cellphone na to, 5 taon ko nang gamit. Kahit basag ang screen, hindi ko mapalitan. Ayaw ko sanang sabihin to. Ayaw ko kasing kaawaan nyo ako. Pero, sorry Bai Shuang, na misinterpret ka namin. Hindi namin alam na ganyan pala kahirap ang buhay mo. Ako, mali ang mga sinabi ko sa iyo. Bai Shuang, sa susunod, agahan mong magsabi kay teacher. Tignan mo ang laking gulo nito. Counselor, balak ko naman pong magpaliwanag sa inyo ng pribado. Pero kanina, bigla nyo na lang akong itinulak. Counselor, naniniwala akong hindi kayo mainipin na tao. Baka naman, may nagsabi sa inyo ng kung ano, kaya nyo ako pinag-isipan ng masama. Hindi ko akalain na ganun kalalim ang plano ni Bai Shuang. Naghanda pa ng records ng mga binili niya. Sayang naman, binuking siya ng suot niyang sapatos. Sikat na model yan ng bali, 58,000 yan. Hindi yan nabibili online. Totoo yan. Limited edition yan ng bali. Isang sapatos mo lang pang-4 na taon ng tuition. Bakit nakikipag-agawan ka pa? Sa financial assistance. Bai Shuang, ang mga estudyanteng masama ang ugali katulad mo, ay hindi nababagay sa klase namin. Counselor, magpapaliwanag po ako. Paliwanag, ako na teacher sa universidad. Hindi makabili ng sapatos na 58,000. Tapos sasabihin mong mahirap ka. Sinungaling. Nakasuot ng mahal na sapatos pero nagkukunwaring mahirap. Niloloko mo kami. Sinungaling. Sinungaling. Sobra na yan. Gumagamit ka ng ganyang paraan. Para makakuha ng pera. Ibigay mo na lang yan. Sa totoong nangangailangan. Nakakadismaya ka. Ang manlolokong estudyante na katulad mo ay hindi nababagay sa eskwelahang ito. Ngayon, tanggal ka na. Counselor, totoo pong mahirap lang kami. Ako, dati pa kita pinagsabihan na maging tapat ka. Huwag kang pasosyal. Ayan tuloy. Nabuko ka na ng lahat. Bai Shuang, simula ngayon, magtrabaho ka na lang para magkapera. Huwag ka nang umasa sa panloloko at panlalamang. Yi Qingqing, sa tingin mo, talagang mananalo ka? Sa pagbabalik ko, paanong wala akong dalang alas? Reporter, dito po, ang hinahanap niyong mahirap na estudyante na si Bai Shuang. Nandito. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka ba tinuruan ng magulang mo na maging tapat? Ngayon, bilang counselor inuutusan kita. Tanggal ka na. Ngayon din, lumayas ka na. Counselor, nagsasabi po ako ng totoo. Talaga bang paalisin niyo ako sa school? Kayong dalawa, ilabas niyo siya. Huwag niyong hayaang dumumi ang hangin sa klase. 3, 2, tigil, pasok ang classroom. Lola, maayos naman ako dito. Mababait ang mga kaklase ko. Saka sabi ni teacher, yung financial assistance, maaprubahan na. Tignan mo ang kalagayan nila. Mukhang talagang mahirap sila. Nagkamali ba tayo ng hinala sa kanya? Ang sama ng trato natin sa kanya kanina. Pinagtanggol pa niya tayo. Ang sama natin. Teacher, salamat po sa pagbibigay ng tulong sa syuang-syuang namin. Dahil sa perang to,
makakapag-aral ng mabuti si Shuang Shuang. Maraming salamat po talaga. Lola, wag na po kayong mag-abala. Trabaho naman po namin ito. Patay, maloloko pa yata si teacher. Hindi naman niya totoong lola yan. Binayaran lang niya para umarte. Hindi naman sila magkamukha. Paano naging maglola yan? Si Bai Shuang talaga. Gagawin ang lahat para sa pera. Si Bai Shuang talaga. Gagawin ang lahat para sa pera. Kung titignan, magkaiba sila. Maputi si Bai Shuang. Itim at kulubot naman ang matandang yan. Hindi rin sila magkahawig. Baka totoo ang sinabi ni Ikingking, na binayaran lang yan para umarte. Nagpapakahirap siya para sa tulong. Bai Shuang, kung talagang naghihirap ka, pwede ka namang mag-apply ng maayos. Bakit kailangan mo pang gawin to? Ang integridad, para sa aming mga estudyante, ay napakahalaga. Bai Shuang, tanggal ka na. Isama mo na ang lola mo, at umalis na kayo. Teacher, nami-misinterpret niyo po. Totoong lola ako ni Shuang Shuang. Pinalaki ko siya simula bata. Paano magiging acting lang ito? Teacher, wag na po kayong pahirapan ang bata. Tama na ang acting. Kitang-kita ko na. Nabinayaran ka lang niya. Lumayas na kayo. Alice, counselor. Hindi po ako pwedeng matanggal. Ako lang po sa nayon namin. Ang nakapagkolehiyo. Balak ko pa sanang magturo pagka-graduate. Para tulungan ang mga bata sa amin. Talaga bang ganyan ang iniisip mo? Nakuha mo ngang manloko para sa pera. Tapos magtuturo ka pa. Counselor, wag po kayong magpapaloko sa kanya. Wag ka ngang magpaawar yan. Bukod sa walang tulong na ibibigay ngayon, tanggal ka na rin sa school. Ako. Teacher, nagmamakaawa po ako, wag niyong tanggalin si Shuang Shuang. Mabuting bata po siya. Kasalanan ko to. Kasalanan ko kaya kayo na misinterpret. Huwag kayong humarang dito. Lumayas na kayo. Kapag ginalaw mo ang lola ko. Bai Shuang, hindi ka na makakaarte, di ba? Alam ko na. Kanina ka pa nanloloko. 3. 2. Teacher Liu, nasaan si Bai Shuang ng klase niyo? Pakilabasin siya agad. Director, huwag na kayong mag-abala. Si Bai Shuang, ay tinanggal ko na. Sinong may sabing tanggalin mo siya? Imulat mo ang mga mata mo, at tignan mong mabuti. Ano ito? Sa Daliang Shan, sa nakalipas na 20 taon, ang kaisa-isang college student. Anong kinalaman nito? Sa school natin. Director. Counselor, wag mo munang intindihin ang dyaryo. Humaharang pa si Bai Shuang dito. Palayasin mo na siya. Kailangan pa nating asikasuhin ang financial assistance. Nga, manloloko. Ang kapal ng mukha mong manatili dito. Sandali lang. Imulat mo ang mga mata mo. At tignan mong mabuti. Tignan mo kung sino ang nasa litrato. Si Bai Shuang. Ang kaisa-isang college student ng Daliang Shan. Sa nakalipas na 20 taon. Imposible yan. Paanong naging si Bai Shuang? Imposible talaga. Nakasuot siya ng branded araw-araw. Paanong nangyaring? Galing siya sa mahirap na lugar. Sigurado akong mali ang dyaryo. Ye. Simula noong pasukan, wala akong ginawang masama sa iyo. Bakit kailangan mong siraan ako lagi? Ikaw ay anak ng pinakamayaman. Bakit? Ayaw mo akong tantanan na isang ordinaryong estudyante. Excuse me, totoo bang ikaw ang binibining niya? Alam ba ng magulang mo? Nasa school, ganyan ang trato mo sa kaklase mo. Dahil basa, katayuan ni Ikingking, kaya pinaniwalaan siya ng school. Ikingking, kung sinasabi mong imposible, maglabas ka ng ebidensya. Kung wala kang ebidensya, mapaparusahan ka. Ebidensya. Heto ang ebidensya. Ang suot niya sa paa ay sapatos ng bali. Ang batang galing sa mahirap na lugar. Paanong makakabili ng ganyang branded? Sapatos nga ng bali. Ang logo at gawa ay tama. Mahal ang presyo nito. Bai Shuang, saan galing ang sapatos na yan? Binili ba yan ng pamilya mo? Ang sapatos na yan, ibinigay ko kay Shuang Shuang. May problema ba? Narinig niyo ba? Ang sapatos ay galing sa lola niya. Ibig sabihin ang pamilya niya ay hindi naman mahirap.
Nagsisinungaling lang siya para makuha ang financial assistance. Huli ka na. Ang kapal ng mukha mong manatili dito. Lumayas ka na. Manloloko. Lumayas ka sa school. Hindi ka nababagay dito. Ibigay mo na ang slot ng financial assistance. Ako ang totoong nangangailangan. Ang mayayamang katulad mo. Bakit inaagawan pa kami? Hindi ganyan yan. Mga bata, makinig kayo. Lola, ang sapatos na to. Lola, may dala pa po kayong ibang damit at sapatos. Kung gusto nyo, kumuha lang kayo. Bai Shuang, ang yaman mo naman. Pati luxury goods. Nakalagay sa sako. Nagkukunwari ka bang mahirap? O tingin mo sa amin ay mga ignorante? Yi, kung gusto mo, sa'yo na lang lahat. Nababaliw ka na ba? Anong klaseng basura yan? Ang mga ito ay pinulot lang ni Lola sa basurahan. Akala niya pwede pang suotin. Kaya dinala niya sa akin. Nakita kong gusto nyo. Kaya naisip kong ibahagi sa inyong lahat. Ang mga duming ito, mukhang matagal ng alikabok. At tira-tirang pagkain. Hindi sinadyang dumihan. Hindi nga. Talagang sinusuot niya ang damit na galing sa basurahan. Ibig sabihin yung mga branded dati. Ganon din ba nakuha? Ang sama ko. Inaway ko pa si Bai Shuang kanina. Ang hirap pala ng pinagdaanan niya. Si Kingking kasi, siya ang nagsulsul. Na manloloko si Bai Shuang. Kaya tayo naniwala. Wala akong kinalaman. Kayo ang naniwala. Bai Shuang. Ang mga ito, pinulot mo lang ba talaga sa basurahan? Hindi lahat. Narinig nyo. Inamin na niya. Hindi siya mahirap. Kanina pa siya nanloloko. Tama si Kingking. Bai Shuang, umamin ka na. Kung hindi, hindi ka patatawarin ng school. Reporter, natatakot ako. Sa harap ng media, nakuha niyo pang takutin ang estudyante. Director Lai, ang pamamalakad sa school niyo. Kailangan ng ayusin. Tumahimik ka. Kapag nagsalita ka pa, nang ikakasira ng school, lagot ka sa akin. Kung ganun ang damit mo ay, ang mga damit kong ito, maliban sa mga pinulot ni Lola, marami rin, ang donasyon. Ang sapatos na to, ay nasa listahan ng mga donasyon. Noong nakaraang taon, nasa balita pa nga, nahanap ko na. Sabi sa balita, may mabuting loob, na nag-donate sa Daliang Shan. Kasama dun ang sapatos ng balik. Kamukhang-kamukha ng kay Bai Shuang. Shuang. Kasalanan ni Lola. Nakita kong maganda ang sapatos. Kaya pinasuot ko sa iyo. Kasalanan ko. Kung bakit pinahirapan ka ng school. At gusto ka pang tanggalin. Lola, huwag kayong magsalita ng ganyan. Dahil sabi ni counselor kapag naka-branded. Hindi na mahirap. Kaya tatanggalin niya ako. Teacher na ito. Dahil lang sa sapatos. Sinabi mo nang hindi mahirap ang estudyante. At tatanggalin pa siya. Nakikiusap ako. Huwag niyong tanggalin ang apo ko. Hindi madaling makapasa sa kolehiyo. Hindi dahil lang sa sapatos na napulot. Ay sisirain niyo na ang buhay niya. Kung hindi ito ayusin ngayon. Kapag pinost ito ng reporter online, sira ang pangalan ng school. Lola, huwag kayong mag-alala. Kami na ang bahala. Hindi matatanggal si Bai Shuang. Liu Goking, isa ka lang counselor. Anong karapatan mong magtanggal ng estudyante? Hindi. Wala akong kinalaman. Si Kingking lahat. Siya ang bumubulong sa akin araw-araw. Sinisiraan si Bai Shuang. Na si Bai Shuang ay nakasuot ng luxury goods at nagpapanggap na mahirap. Kaya ko lang siya na misinterpret. Sabi niya niloloko ni Bai Shuang ang financial assistance para bumili ng iPhone. Kaya na misinterpret ko si Bai Shuang. Kasalanan mo lahat. Anong pinagsasasabi mo? Ikaw naman talaga ang nandidiri sa lola ni Bai Shuang. Dahil nawala ng mukha ang school. Kaya gusto mo siyang palayasin. Bakit mo ipapasa sa akin ang sisi? Lumayas na kayo kapag ginalaw mo ang lola ko. Bai Shuang, hindi ka na makakaarte, di ba? Alam ko na. Kanina ka pa nanloloko. 3. 2. Teacher Liu, nasaan si Bai Shuang ng klase niyo? Pakilabasin siya agad. Director, wag na kayong mag-abala. Si Bai Shuang
Ay tinanggal ko na. Sinong may sabing tanggalin mo siya? Imulat mo ang mga mata mo at tignan mong mabuti. Ano ito? Sa daliang Shan. Sa nakalipas na 20 taon, ang kaisa-isang college student. Anong kinalaman nito? Sa school natin. Director. Counselor. Huwag mo munang intindihin ang dyaryo. Kung maharang pa si Baishuang dito, palayasin mo na siya. Kailangan pa nating asikasuhin ang financial assistance. Nga, manloloko. Ang kapal ng mukha mong manatili dito. Sandali lang. Imulat mo ang mga mata mo. At tignan mong mabuti. Tignan mo kung sino ang nasa litrato. Si Bai Shuang. Ang kaisa-isang college student ng Daliangshan. Sa nakalipas na 20 taon. Imposible yan. Paanong naging si Bai Shuang? Imposible talaga. Nakasuot siya ng branded araw-araw. Paanong nangyaring? Galing siya sa mahirap na lugar. Sigurado akong mali ang dyaryo. Ye. Simula noong pasukan. Wala akong ginawang masama sa iyo. Bakit kailangan mong siraan ako lagi? Ikaw ay anak ng pinakamayaman. Bakit? Ayaw mo akong tantanan na isang ordinaryong estudyante. Excuse me, totoo bang ikaw ang binibining niya? Alam ba ng magulang mo? Nasa school, ganyan ang trato mo sa kaklase mo. Dahil basa, katayuan ni Ye Qingqing, kaya pinaniwalaan siya ng school. Ye Qingqing, kung sinasabi mong imposible, maglabas ka ng ebidensya. Kung wala kang ebidensya, mapaparusahan ka. Ebidensya. Heto ang ebidensya. Ang suot niya sa paa ay sapatos ng bali. Ang batang galing sa mahirap na lugar. Paanong makakabili ng ganyang branded? Sapatos nga ng bali. Ang logo at gawa ay tama. Mahal ang presyo nito. Bai Shuang, saan galing ang sapatos na yan? Binili ba yan ng pamilya mo? Ang sapatos na yan. Ibinigay ko kay Shuang Shuang. May problema ba? Narinig niyo ba? Ang sapatos ay galing sa lola niya. Ibig sabihin ang pamilya niya ay hindi naman mahirap. Nagsisinungaling lang siya para makuha ang financial assistance. Huli ka na. Ang kapal ng mukha mong manatili dito. Lumayas ka na. Manloloko. Lumayas ka sa school. Hindi ka nababagay dito. Ibigay mo na ang slot ng financial assistance. Ako ang totoong nangangailangan. Ang mayayamang katulad mo. Bakit inaagawan pa kami? Hindi ganyan yan. Mga bata, makinig kayo. Lola, ang sapatos na to. Lola, may dala pa po kayong ibang damit at sapatos. Kung gusto nyo, kumuha lang kayo. Bai Shuang, ang yaman mo naman. Pati luxury goods. Nakalagay sa sako. Nagkukunwari ka bang mahirap? O tingin mo sa amin ay mga ignorante? Ye, kung gusto mo, sa'yo na lang lahat. Nababaliw ka na ba? Anong klaseng basura yan? Ang mga ito ay pinulot lang ni Lola sa basurahan. Akala niya pwede pang suotin. Kaya dinala niya sa akin. Nakita kong gusto nyo. Kaya naisip kong ibahagi sa inyong lahat. Ang mga duming ito, mukhang matagal ng alikabok. At tira-tirang pagkain. Hindi sinadyang dumihan. Hindi nga. Talagang sinusuot niya ang damit na galing sa basurahan. Ibig sabihin yung mga branded dati. Ganon din ba nakuha? Ang sama ko. Inaway ko pa si Bai Shuang kanina. Ang hirap pala ng pinagdaanan niya. Si Ye Qingqing kasi, siya ang nagsulsul. Na manloloko si Bai Shuang. Kaya tayo naniwala. Wala akong kinalaman. Kayo ang naniwala. Bai Shuang. Ang mga ito, pinulot mo lang ba talaga sa basurahan? Hindi lahat. Narinig nyo. Inamin na niya. Hindi siya mahirap. Kanina pa siya nanloloko. Tama si Ye Qingqing. Bai Shuang, umamin ka na. Kung hindi, hindi ka patatawarin ng school. Reporter, natatakot ako. Sa harap ng media, nakuha niyo pang takutin ang estudyante. Director Lai, ang pamamalakad sa school niyo. Kailangan ng ayusin. Tumahimik ka. Kapag nagsalita ka pa, nang ikakasira ng school, lagot ka sa akin.
Kung ganun ang damit mo ay, ang mga damit kong ito, maliban sa mga pinulot ni Lola, marami rin, ang donasyon. Ang sapatos na to, ay nasa listahan ng mga donasyon. Noong nakaraang taon, nasa balita pa nga, nahanap ko na. Sabi sa balita, may mabuting loob, na nag-donate sa Daliang Shan. Kasama dun ang sapatos ng bali. Kamukhang kamukha ng kay Bai Shuang. Shuang. Kasalanan ni Lola. Nakita kong maganda ang sapatos. Kaya pinasuot ko sa iyo. Kasalanan ko. Kung bakit kinipit ka ng school. At gusto ka pang tanggalin. Lola, huwag kayong magsalita ng ganyan. Dahil sabi ni counselor kapag nakabranded, hindi na mahirap. Kaya tatanggalin niya ako. Teacher na ito, dahil lang sa sapatos. Sinabi mo nang hindi mahirap ang estudyante. At tatanggalin pa siya. Nakikiusap ako. Huwag niyong tanggalin ang apo ko. Hindi madaling makapasa sa kolehiyo. Hindi dahil lang sa sapatos na napulot. Ay sisirain niyo na ang buhay niya. Kung hindi ito ayusin ngayon. Kapag pinost ito ng reporter online, sira ang pangalan ng school. Lola, huwag kayong mag-alala. Kami na ang bahala. Hindi matatanggal si Bai Shuang. Liu Goking, isa ka lang counselor. Anong karapatan mong magtanggal ng estudyante? Hindi. Wala akong kinalaman. Si Ekingking lahat. Siya ang bumubulong sa akin araw-araw. Sinisiraan si Bai Shuang. Na si Bai Shuang ay nakasuot ng luxury goods at nagpapanggap na mahirap. Kaya ko lang siya na misinterpret. Sabi niya niloloko ni Bai Shuang ang financial assistance para bumili ng iPhone. Kaya na misinterpret ko si Bai Shuang. Kasalanan mo lahat. Anong pinagsasasabi mo? Ikaw naman talaga ang nandidiri sa lola ni Bai Shuang dahil nawala ng mukha ang school. Kaya gusto mo siyang palayasin. Bakit mo ipapasa sa akin ang sisi? Sinungaling. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Tumigil kayong dalawa. Liu Goking, tanggal ka na. Yi Qingqing, bibigyan ka ng major offense at under probation. Hello po. Ako si Bai Shuang ang kaisa-isang estudyante. Mula sa Daliang Shan na nakapasa sa kolehiyo ngayong taon. Narinig ko pong interviewin niyo ako sa school. Pwede po ba ang ilagay natin ang interview sa pangalawang araw ng pasukan? Maraming salamat po. Hindi ako pwedeng matanggal. Marami akong binubuhay na pamilya. Director. Bai Shuang, kumanda ka sa akin. Hindi pa tayo tapos. Makinig kayo mga kaklase. Matapos ang masusing investigasyon, ngayon ay kumpirmado na si Bai Shuang ay pasok sa lahat ng kondisyon para sa financial assistance. Ngayon, opisyal na naming ibinibigay ang slot ng tulong pinansyal kay Bai Shuang. Noong nakaraang buhay, dahil wala akong financial assistance, 3 trabaho ang pinasukan ko para mabuhay. Hanggang sa pumunta sa langit ako sa sakit sa puso dahil sa pagod. Pero sa buhay na ito, nakuha ko ang tulong. Hindi ko nahahayaang maulit ang trahedya. Mas hihigpitan ng school ang pamamalakad. Para hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Bai Shuang, matapos mong matanggap ang tulong, ano na ang mga plano mong gawin? Ang perang ito, ibibili ko muna ng gamot ni Lola. Ang matitira, ay gagamitin ko sa allowance at tuition. Salamat sa school. Salamat sa mga mababait na tao. Bai Shuang, na-misinterpret ka namin. Sorry talaga. Sa susunod, kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa amin. Kasalanan to ni Ekingking. Panay ang gawa niya ng kwento. Ngayon, ililibre namin kayo ni Lola ng pagkain. Bilang peace offering. At selebrasyon na rin. Hello, Kuya Guchen. Ayos na ba ang problema sa inyo? Kailan ka papasok sa school? Kapag hindi ka pa pumasok, bubulihin ako ni Bai Shuang. Hanggang sa mapilitan akong umalis. Kingking, wag kang umiyak. Babalik na ako sa school sa makalawa. Bai Shuang. Fans ko si Guchen. Ang tagapagmana ng Yu Group. Mahal na mahal niya ako. Kumanda ka sa akin. Lola, nandito na po ako.
Bakit ngayon ka lang? Luto na ang lugaw. May paborito ka ring pipino. Maraming bote ngayon. Kaya lumayo pa ako ng ikot. Pagod ka ba? Ilang taon lang ang lumipas. Mas matangkad ka na kay Lola. Ang payat mo. Pero ang dami mo nang naiuwing bote. Lola, 18 na ako. Hindi na ako bata. Dapat tinutulungan na kita. Nga. 18 ka na. Malaki ka na. At mabait na bata. May mga bagay na dapat nang sabihin sa iyo ni Lola. Lola, bakit po? Shuang-shuang. Makinig ka. Hindi kita tunay na apo. Matanda na si Lola. Hindi kita laging masasamahan. Itago mo tong maliit na gintong kandado. Makakatulong to para mahanap mo ang tunay mong magulang. Anong sinasabi nyo? 18 years ago. Napulot ka ni Lola. Sa kanto. Sa tabi ng basurahan. Kinuha kita. Yung babaeng nag-iwan sa iyo noon. Ang mukha niya. Tandang-tanda ni Lola. Kamukhang-kamukha siya ng gikingking na yan. Ganun na ganun. Lola, totoo ba ang lahat ng sinasabi niyo? Totoo. Sa loob ng maraming taon, hindi ko sinabi. Kasi natatakot ako. Na baka hindi mo matanggap. Yikingking. Kaya pala, pinag-iinitan mo ako. Alam mo na ba dati pa, na ako ang tunay na anak ng pamilya Ye? Lola, may pupuntahan lang po ako saglit. Babalik din ako agad. Sige, ikaw na muna ang bahala sa abroad. Tumawag si Guchen. Inaapi raw si Kingking sa school. Ang lakas ng loob na galawin ang pamilya Ye. Tignan ko lang, kung sino ang matapang. Pupunta ako sa school. Ginang Ye. Sandali lang po. Bakit kamukhang-kamukha kita? Ginang Ye. Huwag kayong magulat. Ako yung sinasabi nilang nang aapi kay Kingking. Pero hindi ganun ang nangyari. Pakinggan niyo muna ako. Pasensya na. Masyado kasi naming pinalaki sa layaw si Kingking. Kaya hindi maganda ang ugali niya. Hayaan mo babawi kami sa iyo. Sana sa school. Magkasundo kayo. Nang mabuti. Spoiled nga ng pamilya iya si Kingking. Kahit ang biktima niya, binabaliwala lang nila. Pero ayos lang. Ang kailangan ko lang ay ang pagiging anak ng pamilya Ye. Ginang Ye. Ang totoo niyan. Hindi ako pumunta rito para magsumbong. Ang gintong kandado na to ay sa pamilya Ye lang. Bakit nasa iyo, bata? Hindi kaya. Kung hindi ako nagkakamali, dapat kitang tawaging mama. Kaya pala, kamukhang-kamukha kita noong bata pa ako. Pero, ang weird ng pakiramdam. Kapag hawak ko ang kamay niya, parang ang gaan ng loob ko. Ganitong pakiramdam, hindi ko naramdaman kay Kingking. Siya nga kaya ang tunay kong anak. Ginang Ye. Hindi ko alam kung bakit. Pero kapag nakikita kita, parang ang gaan ng loob ko sa iyo. Parang lukso ng ketchup. Yi Kingking. Nagsisimula pa lang ang paniningil ko. Simula bata, wala na akong nanay. Lola ko ang nagpalaki sa akin. Kung magkikita kami ng magulang ko, para akong nananaginip ng gising. CJ, magpa-DNA test tayo ngayon din. Lumabas na ang resulta. Tignan nyo. Anak ko.
Ikaw nga talaga. Sa mga nakaraang taon, siguradong nahirapan ka. Kasalanan namin ng papa mo. Hindi ka namin nahanap agad. Ayos lang po, Mama. Ngayong nagkita na tayo. Masaya na ako. Shuang-shuang. Dapat sana. Iuwi ka na namin. Pero, lumaki si Kingking sa amin. Ang alam niya, tunay namin siyang anak. Natatakot akong hindi niya matanggap ang katotohanan. Sang-ayon ako. Kung biglain natin si Kingking, baka sumama ang loob niya. Bigyan muna natin siya ng oras para makapag-adjust. Shuang-shuang. Ang bait mo talaga. Ang sama ng trato sa iyo ni Kingking. Pero inaalala mo pa rin siya. Huwag kang mag-alala. Pagsasabihan ko siya. Nagayahin ka. Tama ang hinala ko. Ang pamilya Ye ay walang pakialam kung sino ang tunay nilang anak. Pero ayos lang. Basta ibigay nila ang yaman nila sa akin. Sapat na yun. Mabuting anak. Napakabait mo. Naawa talaga si Mama sa iyo. Kunin mo muna tong allowance. 3 milyon yan. Bilhin mo kung anong gusto mo. Huwag kang magtitipid. Huwag na po. Sobra-sobra po yan. Kailangan pakipot. Para mas maging espesyal. Kunin mo na. Kabayaran yan ni Mama sa iyo. Salamat po, Mama. Pangako ko sa school. Pakikisamahan ko si Kingking. Bai Shuang. Pumasok ka sa school. Bakit hindi ka man lang nag-ayos? Nakita kitang namumulot ng bote kahapon. Sa may tapunan ng basura. Ang amoy basura mo. Nakakadiri. Nakakaawa ka naman. Gusto mo ba? Bigyan kita ng pera. Para pagka-uwi mo. Hindi ka na mamulot ng basura. Maraming salamat. Ang bait mo talaga. Tatanggapin ko na to. Sumusobra ka na. Nanghihingi ka pa talaga. Ang kapal ng mukha mo. Bakit? Hindi ba bukal sa loob mo ang pagtulong? Yi Kingking, ang bait mo. Siguro naman hindi mo ako niloloko. Di ba mayaman si Kingking? Bakit ang kuripot? Kung sino pa ang mayaman siya pa ang madamot. Sabi tutulong tapos babawiin. Walang isang salita. Salamat talaga, Kingking. Napakabuti mo. Kingking. Kuya Guchen. Siya na. Siya yun. Ang tamis nitong tanghulo. Iuwi ko kay Lola para matikman niya. Siguradong magugustuhan ni Lola. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Nahulog tuloy ang tanghulo ko. Bayaran mo yan. Tumakbo yung bata. Habulin niyo. Huwag niyong hayaang makatakas. Ang lamig. Bakit ang lamig ng basurahan na to? Salamat sa pagligtas sa akin. Ako ang young master ng pamilya Gu. Binili ni Papa ang isang kumpanyang palugi na. Nagtanim ng galit ang boss doon. Kaya nagbayad siya ng tao para dukutin ako. Anong kumpanya at kidnapping? Hindi ko maintindihan. Pero pinalaglag mo ang tanghulo ko kanina. Kailangan mong palitan ng bago. Bibili ako ngayon din. Dito ka lang, hintayin mo ako. Shuang-shuang. Uwi na, kain na tayo. Lola, nandito po ako. Hahanapin kita para bayaran ang tanghulo mo. Kuya Guchen, sa wakas dumating ka na rin. Niloko ako ni Baishuang ng 100,000. Ipinagkakalat pa niya sa school ang mga chismis tungkol sa akin. Ikaw, kilala mo ako. Dati na ba? Tayong nagkita. Malamang kilala ka. Ikaw yung nasa balita na kaisa-isang college student ng Daliangshan.
Sa nakalipas na 20 taon, ginamit ang pagiging mahirap para kaawaan at makapasok sa universidad. Ang isang mahirap na estudyanteng walang kapangyarihan. Ang lakas ng loob. Naapihin ang fiancé ko na si Guchen. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Fiancé. Hindi mo ba alam? Si Gu Xiao, ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya Gu. Iniligtas ni Ate Kingking ang buhay niya noong bata pa sila. Matagal na silang engaged. Sila ay itinadhana para sa isa't isa. Magsorry ka na agad. Kung hindi lagot ka. Yi Kingking, iniligtas mo si Guchen noong bata pa kayo. Siyempre naman, kung hindi ako ang nagligtas kay Kuya Guchen, alangan namang ikaw. Ganyan lagi si Bai Shuang. Dahil mahirap siya. Naiinggit siya sa yaman ko. Galing siya sa Daliang Shan. Paanong mangyayaring siya ang nagligtas kay Kuya Guchen? Isa pa, nasa akin ang pantali sa buhok bilang ebidensya. Noong nakaraang buhay, matapos ang issue sa financial assistance, pumunta sa langit ako sa sakit sa puso. At sa buhay na ito, naririnig ko pa rin ang iniisip ni Kingking. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ng isip niya. Kailangan kong umaksyon agad. Bai Shuang, magsorry ka sa fiancé ko. Ang tanga rin nitong si Guchen. Hindi makilala ang tunay na nagligtas sa kanya. Magsorry ka na. Hindi mo ba narinig? Huwag mo nang sayangin ang oras namin. Kahit galing ako sa Daliang Shan. Pero para makapag-aral ako. Nangupahan si Lola ng murang kwarto sa lungsod. Huwag mong ibahin ang usapan. Magsorry ka. Nakakapagtaka. Bakit parang kumikirot ang puso ko? Kapag nakikita ko siyang ganito, kahit inapi niya si Kingking, hindi ko dapat nararamdaman to. Guchen, hindi ko niloko ng pera ang fiancé mo. Ang cute naman. Siya ang naawang bigyan ako ng donasyon. Dahil mahirap ako. Kailan ko sinabing gusto ko? Ayaw ko sanang pumayag. Pero mapilit siya. Sabi niya, gusto niyang mag-aral ng mabuti. Yay! Di ba nagpasalamat na ako? Sa iyo kanina. Bakit ayaw mo nang aminin ngayon? Nga. Sabi naman ni Kingking kanina, na magdodonate siya kay Bai Shuang. Walang isang salita. Ganyan talaga ang mga mayayaman. Sinungaling ka. Ikaw ang namilit humingi ng pera kay Ate Kingking. Sa harap ng maraming tao. Kaya napilitan lang siyang bigyan ka. Yay! Kung labag sa loob mo ang pagtulong. Sabihin mo lang, kahit mahirap lang ako. May dignidad naman ako. Hindi ko ipipilit ang tulong na ayaw ibigay. Heto, isusoli ko na ang pera. Kuya Guchen, anong ginagawa mo? Mahirap para sa mga bata sa bundok ang mag-aral. Ang perang to, ay wala lang sa amin. Tanggapin mo na. Mag-aral kang mabuti. Huwag mong sayangin ang tulong ni Kingking. Guchen, ipinagtatanggol mo sa harap ko. Ang cute na to. Guchen, ipinagtatanggol mo sa harap ko. Ang cute na to. Minura ako ni Kingking sa harap ng lahat. Mukhang galit na galit siya. Kung ganun, dadagdagan ko pa ang inis niya. Para mas mahirapan siya. Kingking, paano mo nasabi ang mga salitang yan? Dati, napakabait mo, at napakalambing. Bakit ngayon ang sama na ng ugali mo? Kuya Guchen, hindi ko sinasadya. Sobrang galit lang ako. Natatakot kasi akong maloko kanya. Kasalanan to ni Bai Shuang. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako aawayin ni Kuya Guchen ng ganito. Dati, hindi niya ako pinapagalitan ng ganito. Kailangan kong ipamukha sa kanya ang tunay na ugali ni Bai Shuang. Si Kingking ang nagligtas sa akin noong bata ako. At si Kingking ang mahal ko. Hindi ko siya pwedeng awayin dahil lang sa ibang tao. Bai Shuang, inapi mo na si Kingking. Niloko mo pa siya sa pera. Bilisan mo. Guchen, maraming salamat. Napakabuti mong tao. Kayo ni Ye, bagay na bagay kayong dalawa. Pag uwi ko sasabihin ko kay Lola na ipagdasal kayo para maging masaya kayo habang buhay. Napakaswerte ko na nakapagkolehiyo ako at natulungan niyo pa. Pero sa nayon namin, maraming bata ang hindi makapag-aral. Kawawa naman ang mga bata sa Daliang Shan. Napagdesisyonan ko na, ibibigay ko ang mga luma kong gamit. Damit, idodonate ko lahat. Ang mga bata, naglalakad ng malayo para lang makapasok. Mahihirapan silang magkaroon ulit ng college student. Butler Wang, mag-donate ka agad ng 5 million sa Daliang Shan. Maghanda ka rin ng mga damit, libro, at gamit sa school na ipapadala dun. Siguraduhin mong ang mga bata dun
ay makakapag-aral. May mapapasukan. At may mababasa. May mapapasukan. At may mababasa. Kuya Guchen, nababaliw ka na ba? Bakit ka magdodonate ng ganun kalaki? Sa mga batang mahihirap, di hamak na mas masaya kung tayo na lang ang gagastos nun. Guchen, napakabuti mong tao. Napakabusilak ng puso mo. Ang mga bata sa amin ay tatanawin ito bilang malaking utang na loob. Guchen, ang mga bata sa amin, 2 oras na naglalakad sa bundok araw-araw. Madilim pa lang umaalis na sila. Madulas ang daan kapag taglamig. Napakadelikado. Butler Wang, magpadala ka rin ng construction team. Ipagawa mo ng maayos na kalsada ang daliang siyan. Siguraduhin mong ligtas ang pagpasok ng mga bata. Kuya Guchen, huwag kang maniwala sa kanya. Niloloko ka lang niya. Sa liblib na lugar na yun, pagsasayang lang ng pera ang pagpapagawa ng kalsada. Guchen, ibabalita ko agad ang magandang balitang ito. Sa aming kapitan, ang mga taga-daliang siyan ay habang buhay na magpapasalamat sa iyo. Ye, yung pantali sa buhok mo. Sa'yo ba talaga yan? Ang yaman-yaman mo. Bakit ganyan kaluma ang gamit mo? Kuya Guchen, huwag kang maniwala sa mga panunulsol niya. Ang cute na si Baishuang. May alam ba siya? Hindi pwede akin lang si Kuya Guchen. Akin lang ang pagiging anak ng pamilya eh. Kung sino man ang humarang sa akin, hindi ko mapapatawad. Kuya Guchen, hindi ka naman siguro maniniwala sa kanya na hindi ako ang nagligtas sa iyo, di ba? King, hindi nagtagumpay ang plano ni Baishuang. Hindi naniniwala sa akin si Kuya Guchen. Pero ako naman talaga ang nagligtas sa kanya. Nagtago kami sa likod ng basurahan. Nahulog pa nga niya ang tanghulo ko. Impossible yun, King. Naawa lang ako sa kanya, kaya lumambot ang puso ko. Ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Kaya ikaw ang pinakagusto ko. Hahanapin kita. Papalitan ko ang tanghulo mo. Ang kuya na yun ang tagapagmana ng pamilya Gu. Nasaan na kaya siya ngayon? Kumusta na kaya siya? Di ba yan yung nawawala kong pantali? Noong bata ako. Bakit nasa iyo yan? Sa'yo nga ang pantaling ito. Ikaw yung batang babae sa kanto na nagligtas sa akin. May utang ka pa nga sa aking tanghulo. Hindi mo pa nababayaran. Kaya pala, pamilyar sa akin ang matandang yun. Si Baishuang pala ang batang yun. Hindi pwedeng malaman ni Guchen ang totoo. Siguradong iiwan niya ako. Baishuang, hindi mo makukuha ang lahat sa akin. Baishuang, alam mo ba kung anong bulaklak ito? Juliet Rose, naibenta sa auction noon, sa halagang 3 million pounds. Ikaw na mahirap na estudyante, malamang hindi ka pa nakakakita nito. Huwag mong isiping dahil si Young Master Gu ay nag-donate sa nayon nyo, ay nagustuhan ka na niya. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo mapapantayan. Si King. King, para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamagaling. Huwag kang mag-alala, lagi kitang aalagaan. Mahirap na estudyante lang ako. Totoo namang hindi pa ako nakakita ng ganyan kamahal na bulaklak. Yay! Inilagay mo dito sa classroom ang bulaklak. Para kaming mga walang alam ay magkaroon ng ideya. Napakabait ni Ye. Kaya kahit ilagay mo ang bulaklak na to sa harapan ko ngayon at harangan ang paningin ko sa blackboard, wala pa rin akong irereklamo. Nga, ang laki ng bulaklak na nakalagay dyan. Natatakpan na ang blackboard. Nakaupo ako sa likod. Paano ako makakapag-aral? Ye King, pwede bang alisin mo na ang bulaklak? May allergy ako sa pollen. Kapag naamoy ko pa yan, mahihimatay na ako. King, ilalagay ko muna sa kotse. Baishuang, sa pagkakataong ito, aasikasuhin kita.
Yi Qingqing. Tutal inihanda mo na ang entablado. Kung hindi ako makikisama sa iyo, masasayang lang ang lahat. Nakakapagtaka. Bakit bigla akong hindi makahinga? Dahil ba sa classroom? Sobrang kulob. Bai Shuang, kumanda ka. Ang powder na ito ay inihanda ko para sa sakit mo sa puso. Nasaan ang gamot ko? Ito ba ang hinahanap mo? Inaatake ako sa puso. Ibigay mo sa akin ang gamot. Nagmamakaawa ako. Sumusobra ka na. Bai Shuang, ang putla mo. May masakit ba sa iyo? Inaatake ako sa puso. Tumawag kayo ng ambulansya. Dalhin niyo ako sa ospital. Sige, mag-inarte ka pa. Wala naman talaga siyang sakit. 2 buwan na siyang buntis. Gusto lang niyang magpasama sa ospital. Tapos isisisi niya sa ibang tao. Kung sino man ang maghahatid sa kanya, habang buhay na niyang guguluhin. Noong nakaraang buhay, ginamit niya ang parehong iniisip para idiin ako. Pumunta sa langit ako sa sakit sa puso. Sa buhay na ito, Yi Qingqing, pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Bai Shuang, anong nangyari sa iyo? Tumawag kayo. Hindi ko na kaya. Dati pa sinisiraan ni Ye Qingqing si Bai Shuang. Ang dami niyang sinabing masama tungkol sa kanya. Hindi ako pwedeng maniwala agad sa kanya. Mukhang nahihirapan talaga si Bai Shuang. Paano kung may mangyaring masama? Bakit ba ayaw niyong maniwala sa akin? Pumunta lang kayo sa CA, malalaman niyo na. Kaninang umaga, itinapon ni Bai Shuang ang pregnancy test. Sa basurahan ng TV ng mga babae. Nandoon ang ebidensya. Bai Shuang, tama na ang pag-aacting. Anong nangyayari sa iyo? Itong pregnancy test. Wala ka naman talagang sakit sa puso. Buntis ka, di ba? Bai Shuang, sumusobra ka na. Gusto mo pang isisi sa akin ang bata. Hindi naman kita ginalaw. Ikaw ang hindi nag-iingat sa sarili mo. Gusto mo pa akong idamay. Nakakahiya ka. Qingqing, sunduin na kita para mananghalian. Bai Shuang, anong nangyari sa iyo? May sakit talaga ako sa puso. Hindi ako buntis. Bai Shuang, kayanin mo. Dadalhin kita agad sa ospital. Bai Shuang, dadalhin kita agad sa ospital. Kuya Guchen, huwag kang magpapaloko sa kanya. Simula pasukan lagi na akong inaaway ni Bai Shuang. Ngayon, nagpapanggap siyang inaatake sa puso. Pero ang totoo, buntis siya. Gusto niyang kaawaan mo siya para dikitan ka. Huwag na huwag kang maawa sa kanya. Tama nga ang hinala ko sa mga hampas lupa. Ganyan ang ginagawa para kaawaan. Muntik na akong maniwala sa iyo. May sakit talaga ako sa puso. Hindi ako buntis. Maniwala kayo sa akin. Kuya Guchen, hayaan mo na siya. Uwi si Papa ngayon. Pwede bang? Tignan mo muna ang restaurant na pinareserve ko. Kung maayos na ang dekorasyon. Nagpapanggap lang palang buntis para manloko. Nakakadiri. Kunwari pa may sakit sa puso. Ang galing umarte. Layuan niyo siya. Baka madamay pa kayo. Muntik na niyang sirain ang puri ko. Ang kapal ng mukha. Bai Shuang, tutal hilig mong magpanggap na may sakit. Diyan ka na lang mag-isa. Ikaw. Ikaw ang may gawa nito.
Ako nga anong gagawin mo? Maaga akong naglagay sa upuan mo ng powder na nagpapasakit sa puso. Kinuha ko rin ang gamot mo. Walang sasagip sa iyo. Isa pa, yung teacher at counselor sa school, na laging nagpapahirap sa iyo. Ako rin ang may pakana nun. Sila, naririnig nila ang iniisip ko. Kaya pinahihirapan ka nila. Sayang lang, yung dalawang walang kwentang yun, pati ang mga kaklase nating uto-uto. Hindi ka na paalis. Pero sa pagkakataong ito, tignan natin, kung mabubuhay ka pa. Bakit? Wala naman akong ginawang masama sa iyo. Bakit mo ginagawa sa akin to? Ang galing mo ring umiwas. Dahil habang buhay ka, harang ka sa dadaanan ko. Aagawin mo sa akin ang pagiging anak ng pamilya At aagawin mo rin si Kuya Guchen. Hindi ako papayag. Namnamin mo na ang huling sandali ng buhay mo. Simula ngayon, sa mundong ito, wala nang baiswang. Ang lamig. May tutulong ba sa akin? Tulong. May tutulong ba sa akin? Itigil niyo yan. Yi Qingqing. Anong ginagawa mo? Itigil mo yan. Yi Qingqing. Anong ginagawa mo? Shuang. Nandito na si Mama. Ayos ka lang ba? Ang lamig. Bakit ang lamig ng basurahan na to? Mapa, bakit nandito kayo? Kuya Guchen, di ba pinapupunta kita sa restaurant? Sa pagkakataong ito, gusto kong tutal inihanda mo na ang entablado. Kung hindi ako makikisama sa iyo, masasayang lang ang lahat. Mama, pwede po ba kayong pumunta sa school ngayon? Miss na miss ko na po kayo. Maayos na po kami ni Kingking ngayon. Sakto. Sabay-sabay. Tayong kumain. Sige, Shuang. Papunta na si Mama. Shuang. Ang dami mong pinagdaanan. Iuwi ka na ni Mama sa bahay ngayon. Hindi na kita hahayaang mahirapan. Alam na ni Mama ang totoo. Paano niya nalaman? Baka, sinabi ni Baishuang. Si Shuang ang tunay nating anak. Nahirapan ka anak. Sabi mo may sakit ka sa puso. Magpa-check up tayo sa ospital. Mapa, ngayong nakita ko na kayo, gumaan na ang pakiramdam ko. Hindi na kailangang mag-ospital. Sa buhay na ito, wala akong sakit sa puso. Ang lahat ng ito ay para lang ilabas ang tunay na kulay ni Ikingking. Mapa, makinig kayo sa akin. Ayos lang ako. Kingking, anong nangyari sa iyo? Sabi na nga ba, kahit nakita na nila, na sinaktan ako ni Kingking, kapag nagpaawa siya, lalambot pa rin ang puso nila. Ayos ka lang ba? Mama, sa tingin ko nagsisisi na si Kingking. Hindi ako galit sa kanya, basta wag lang niya akong sasaktan. Handa akong makipag-ayos sa kanya. Ang bait mo talaga, Shuang. Mabuti kang bata. Mas mature ka kaysa kay Kingking. Si Kingking, kung kasing bait mo lang sana siya, hindi kami mamumroblema ng ganito. Hindi pwede. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis. Mama, wag na kayong tumawag ng ambulansya. Tinuruan ako ni Lola ng gamutan. Masyado lang naging emosyonal si Kingking, kaya tumaas ang ketsup niya. At nahimatay. Kaya ko siyang gamutin. Mabuti naman. Sige, subukan mo.
Kapag itinusok ko ang karayom na ito sa may ilalim ng ilong ni King King, magigising din siya agad. Ayos na. Siguradong ligtas na si King King. Mabuti naman. Shuang-shuang. Minahal ka na ni King King, pero nagawa mo pa siyang iligtas. Napakabait mong anak. King King, ititigil muna namin ang credit card mo. Bilang parusa sa ginawa mo kay Shuang-shuang. Kung hindi ako muling nabuhay, inasikaso na ako ni King King. Tapos credit card lang ang parusa niya. Hayaan na nga, ang kailangan ko lang naman talaga ay ang pagiging anak ng pamilya Tama, kawawa naman ang anak ko. Uwi na tayo ngayon. Alam kong nagkamali ako. Hindi dapat ako nainggit kay Ate Shuang-shuang. Hindi ko dapat siya inaway. Kaya, minahal ko siya. Simula ngayon, pakikisamahan ko na si Ate Shuang-shuang. Huwag na kayong magalit sa akin. Please. Anak, buti naman at alam mo nang mali ka. Ngayong tapos na ang gulo. Si Shuang-shuang, mapapatawad ka rin niya. Nga, pamilya tayo. Huwag na tayong magtanim ng sama ng loob. Simula ngayon, makisama ka ng mabuti kay Shuang-shuang. Natutuwa ako. Na-realize ni King King ang mali niya. Pero, kapag naiisip ko ang mga panahong na misinterpret ako, at naapi, ang puso ko, kumikirot sa sakit. Nahihirapan akong huminga. Magpapaawa lang pala. Kaya ko rin yan. Shuang-shuang. Kasalanan namin. Hindi ka namin naprotektahan noon. Naging kawawa ka. Simula ngayon, ibibigay namin ang lahat sa iyo. Hinding-hindi ka na maaapi. Nahanap na natin si Shuang-shuang. Sobrang hirap ng dinanas niya. Ngayon, kailangan nating bumawi sa kanya. Baishuang lintik lang ang walang ganti. Hindi ka magtatagal sa pwesto mo. Hindi ako galit kay King King. Natural lang sa magkapatid ang mag-away. Iniisip ko lang, yung lola kong nagpalaki sa akin. Nagtatanim siya sa bukid, habang inaalagaan ako. Gusto ko siyang gantimpalaan. Shuang-shuang. Sigurado yan. Susuklian namin ang kabutihan ng lola mo. Sasabihan ko agad ang assistant ko na magpadala ng pera. Sa weekend, dadalawin natin siya. Magdadala tayo ng regalo. Mama, Papa, kain na tayo. Shuang-shuang. Kaninang umaga, sinabihan ko na si Yaya Zhang na ayusan ka ng malaking kwarto. Siguradong magugustuhan mo. Buong hapon naglinis si Yaya Zhang kahapon para ayusin ang kwarto ni Baishuang. Bumili pa siya ng bagong kortina. Tapos, sinabi ni Baishuang na mas masahol pa sa kulungan ng aso ang kwarto. Kapag nalaman to ni Yaya Zhang, siguradong magagalit yun. Nakakapagtaka. Hindi nila narinig ang iniisip ni King King. Ibig sabihin, pwede niyang piliin kung sino ang makakarinig sa kanya. Shuang-shuang, kakauwi mo lang. Siguradong pagod ka. Magpahinga ka na. Yaya Zhang, ihatid mo na si Shuang-shuang sa kwarto niya. Binibining Shuang-shuang, sumunod po kayo sa akin. Ang kwartong inihanda ko ay napakaganda. Yaya Zhang, ano to? Bakit ganito? Kulungan ba to ng aso? Di ba inayawan mo ang inayos kong kwarto? Sabi mo, mas masahol pa sa kulungan ng aso. Kaya dito ka na lang tumira. Tahimik. Dahil pinatira mo ako sa ganitong lugar. Huwag mo akong sisishin. Kung mapapahiya ka. Madam, handa na po ang pagkain. Lumalamig na ang pagkain. Anong ginagawa ni Baishuang? Ang kupad-kupad ni Baishuang sa school. Laging late sa klase. Laging pinapagalitan ng teacher. Nababawasan tuloy ng points ang klase. Pati ba naman sa bahay ganyan siya? Masama ang tiyan ni Papa.
Sasakit yun kapag nalipasan ng gutom. Wala talaga siyang isip. Wag na nating hintayin. Kain na. Talaga bang hindi natin hihintayin si Ate Shuang-Shuang? Baka mawalan siya ng pagkain pag uwi niya. Bakit pa? Siya ang hindi tumupad sa oras. Magutom siya. Kasalanan niya yun. Kakain na. Sakto. Maghapon akong namulot ng bote. Gutom na ako. Ang dumi-dumi mo. May dala ka pang basura. Dudumihan mo ang kainan. Ate Shuang-Shuang, anak ka na ng pamilya Bakit namumulot ka pa rin ng basura? Kapag nakita ka ng ibang tao, baka isipin nila, naghirap na ang pamilya Wala talagang pinag-aralan. Wala pa sa kalingkingan ni Kingking. Ang pamilya natin, hindi pa ba naghihirap? Mabuti naman. Kasi pinatira ako ni Yayazhang sa kulungan ng aso. Akala ko naghihirap na tayo. Naisip kong mamulot ng bote para makatulong kay mama at papa. Shuang-Shuang, anong sinabi mo? Nakatira ka sa kulungan ng aso. Inutusan ko si Yayazhang na mag-ayos ng kwartong nakaharap sa timog. Bumili pa ako ng mga bagong gamit. Ayos lang mama. Sanay ako sa hirap. Huwag kayong mamroblema. Pwede akong magtuloy sa pamumulot ng bote para buhayin ang sarili ko. Tutal, sanay naman na ako sa ganun. Shuang-Shuang, kasalanan namin. Pinahirapan ka namin. Yayazhang, anong nangyayari? Sinabihan kitang ipag-ayos si Shuang-Shuang at baguhin ang ayos ng kwarto. Bakit pinatira mo siya sa kulungan ng aso? Si Miss Kingking po kasi. Sabi niya, si Miss Shuang-Shuang ay ayaw sa inayos kong kwarto. Sabi pa niya mas masahol pa sa kulungan ng aso. Nagalit ako. Kaya pinatira ko siya sa kulungan ng aso. Kingking, bakit mo sinabi yun? Yung kwartong inayos ni Yayazhang, hindi ko pa nakikita. Paano ko ayawan? Hindi kaya na-misinterpret mo? Hindi pumapa. Mali lang ang dinig ko. Hindi ko sinasadya. Yayazhang, tanggal ka na. Ngayon din. Dali, mag-impact ka na at umalis. Kingking, bukas ayusan mo si Shuang-Shuang. Ayusin mo ang kwarto. Dapat magustuhan ni Shuang-Shuang. Opo. Ayos na ang kwarto mo. Tignan mo na lang. Mama, mukhang napipilitan lang si Kingking. Naayusan ako ng kwarto. May nagawa ba akong mali? Naging pabigat ba ako sa inyo? Nagpapaawa. Yi Kingking, gagamitin ko sa iyo ang paborito mong estilo. Mukhang epektibo naman. Naku, ikaw talagang bata ka. Kwarto mo naman talaga to. Hindi ka pabigat. Tara samahan kita. Tignan natin ang ayos ng kwarto. Ang bait niyo po, mama. Shuang-Shuang, huwag kang mag-alala. Ang pamilya ay hindi malulugi agad. Birthday mo sa susunod na linggo. Naghanda kami ng birthday party para sa iyo. Selebrasyon sa pag-uwi mo. Talaga. Salamat po, Papa. Siya nga pala. Nahirapan si Lola sa pagpapalaki sa akin. Matanda na siya. Sa totoo lang ang inaalala ko ay siya. Sige. Bukas ayusin ang assistant ko. Kokontakin ang pinakamagandang nursing home para sunduin ang lola mo, para maalagaan siya. Salamat, Papa. Ate Shuang-Shuang, kakauwi mo lang. Wala ka sigurong damit para sa birthday party. Suotin mo muna ang sa akin. Meron pa akong mga bago na hindi ko pa nasusuot. Napakabait talaga. Naiisip ang kapakanan ng ate. Naniniwala talaga ang pamilya nang walang pagdududa kay Kingking. Kapag nagsalita siya ng maganda, mabait na agad siya. Salamat, Kingking. Ito ang birthday party ko. Ang magsuot ng lumang damit ng kapatid. Ayos lang sa akin. Natatakot lang akong makita ng iba at pag-usapan ang pamilya na ang bagong uwing anak ay pinagsuot ng luma. Ayaw kong masira ang pangalan ng pamilya May punto si Shuang-Shuang. Kapag nalaman ng mga karibal na kumpanya, gagawa nila ng issue.
Hindi maganda. Bukas, magpapadala ako ng mga bagong gown. Dito. King, huwag kang malungkot. Pumili ka rin bukas. Bukas, pipiliin ko ang pinakamahal at pinakamagandang gown. Hindi ako papayag na masapawan. Ni Bai Shuang. Tignan mo, ang ganda ng gown na to. Bagay na bagay, kay Ate Shuang. Lumaki sa probinsya si Bai Shuang. Hindi pa siya nakakakita ng ganyan kagarang gown. Siguradong magugustuhan niya. Kapag binili ni Mama, ang mahal na gown na yan, iisipin niyang hindi siya marunong makiramdam. At baka, isipin pang waldas siya. Ang bait ni King. Maganda nga yan. Bilhin natin para kay Shuang. Ang pinili ni King ay maganda. Pero, kakabalik ko lang sa pamilya Kung masyadong agaw pansin, baka pag-usapan ako. Sa tingin ko, yung simple lang, bagay sa akin. Saka, mahirap ang trabaho ni Papa at Mama. Huwag na kayong gumastos ng malaki para sa akin. Ikaw talaga, nahihiya ka pa kay Mama at Papa. Bilhin natin kahit mahal. Birthday party yun. Kailangan maganda ang suot mo. Ang galing umarte ni Bai Shuang. Nagpapakitang gilas lang siya kay Mama para magmukhang mabait at masapawan ako. Si Mama rin, siya na lang lagi ang iniisip. Tita Kuya Guchen, ang ganda ng regalong to. Para sa akin ba to? Para sa akin to. Kuya Guchen, ang ganda ng regalong to. Para sa akin ba to? Para sa akin ba to? Kuya Guchen, nagkamali ka yata ng binigyan. Ako ang fiancé mo. Bakit mo ibinigay sa kanya yan? King, huwag kang mag-alala. Regalo ko lang yan sa pag-uwi ni Shuang. Selebrasyon sa pagbabalik niya. Mamaya, ipapili kita ng mas maganda. Okay ba yun? Ang lamig. Bakit ang lamig ng basurahan na to? Ang lamig. Giniginaw ako. May tutulong ba sa akin? Bakit tuwing nakikita ko si Bai Shuang, may nararamdaman akong koneksyon? Parang pakiramdam ko, siya talaga, ang batang nagligtas sa akin. Kahit ang regalong nakalaan para kay King, ay kusa kong ibinigay sa kanya. Pero, si King naman ang nagligtas sa akin. Ikaw talagang bata ka. Nagkakamali ka na ng tao. Sa susunod, wag mo nang kalilimutan si King. Huwag kayong mag-alala, tita. Dadalhin ko si King para pumili ng alahas. Sisiguraduhin kong magugustuhan niya. Ang ganda naman ng alahas na to. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong kagandang alahas. Noong bata ako, kasama ko si Lola sa probinsya. Ginawan ako ni Lola ng singsing gawa sa damo. Itinuring ko na itong kayamanan. Maliban sa mga gown na to, padalhan mo rin kami ng mamahaling alahas. Shuang, ngayong araw, pumili ka ng kahit anong gusto mo. Tita, ako na po ang bahala ngayon. Para sa selebrasyon ng pag-uwi ni Shuang. Lahat ng alahas ngayon. Sagot ko na. CJ. Bai Shuang. Wisit ka. Sa birthday party bukas. Sisiguraduhin kong masisira ka. Ito pala, ang bagong uwing anak ng pamilya Mukhang desente naman. Nga, nabalitaan kong kambal sila ni King. Dahil daw sakitin kaya tumira sa ibang bansa. Pero hindi sila magkamukha. Sa tingin ko, mas maganda si Bai Shuang kaysa kay King. Ganito pala ang ipinalabas nilang balita. Bakit ganun? Si Bai Shuang, ngayon lang nakadalo sa ganitong okasyon. Bakit hindi siya kinakabahan? Ang kalmado pa niya. Nakakainis. Ang bata mo pa nakapasa ka na sa sikat na universidad. Ang galing mo naman. Mas magaling ka pa sa mga umasa lang sa pamilya. Masyado niyo naman po akong pinupuri. Ang mga taong to, alam nila kung sino ang may pakinabang. Alam nila na ang nakapasa sa universidad, gamit ang sariling kakayahan, ay mas mahalaga kaysa kay King na gumagamit lang ng yaman. Ng pamilya. Ang daming pakulo ni Bai Shuang. Ang lahat ay napapaikot niya. Sa school. At sa bahay din. Sabihin ko kaya na nabuntis siya noon. Nagkasakit.
Ang marumi niyang nakaraan. Natatakot akong madumihan niya. Ang reputasyon namin. Lahat. Anong nangyari? Bakit aalis kayo? Bossy, turuan mo muna ang anak mo. Bago mo siya iharap sa amin. Bumaba ka nga riyan. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Ipinapahiya mo ang pamilya eh. Ate Shuang-Shuang, magtago ka na sa kwarto. Nakakahiya ka na. Mama, anong nangyari? Ayos naman kanina. Narinig ng lahat ang iniisip ni King. Puro paninira lang ang alam niya. Gasgas na ang estilo niya. Ayaw ko nang sumakay sa trip niya. Hindi ko akalain na ganyan ka. Wala kang hiya. Nagkamali ako. Na naging mabait ako sa iyo. Balimbing. Nakakaumay. Anong pinagsasasabi niyo? May nagawa ba akong mali? Ate Shuang-Shuang, tama na ang acting. Alam na ng lahat ang baho mo. Ngayon, walang papansin sa iyo. King. Alam kong, nagsiselos ka dahil paborito ako ni na Papa at Mama. Nagsiselos ka dahil gusto ako ng mga bisita. Pero hindi mo naman ako kailangang itulak. Alam kong masama ang loob mo. Pero wala akong balak na agawan ka. Sinungaling ka. Hindi kita itinulak. Hindi man lang kita nahawakan. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Bakit nag-aalala si Kuya Guchen kay Baishuang? Ang dumi ng pagkatao niya. Hindi kaya, nakalimutan na niya ang nangyari kanina. Muntik na naman akong maloko ng pagpapaawa niya. Huwag mong isiping maawa ako sa iyo. Ang pamilya ay walang kwenta kung pera ang pinag-uusapan. Kailangan kong maging malakas para malabanan ko sila. Para hindi na ako magpaawa at maging sunod-sunuran sa kanila. Tama na ang acting. Tumayo ka na riyan. Huwag ka nang magkalat dito. Mukha kang desente, pero magaling ka palang umarte. Mas mabait pa si King. Halatang may pinag-aralan. Ayaw ka naming makita. Umalis ka na sa pamilya eh. Walang, nakakahiyang anak ang pamilya namin. Ate Shuang-Shuang, may ketchup ka. Nadumihan ka ba? Gamitin mo to. Bai Shuang, hindi ka mananalo sa akin. Yi King, yung ipinainom mo sa akin kaninang umaga, yung brown sugar water. Ate Shuang-Shuang, mukhang nireregla ka. Inumin mo tong brown sugar water. Salamat. Bai Shuang, ngayong birthday party. Sisiguraduhin kong hindi mo to makakalimutan. Ang tubig na yan ay nilagyan ko ng maraming ketchup. At wala kang magagawa. Yi King, inaabangan ko kung anong sorpresa ang ibibigay mo sa akin bukas. Bai Shuang, hindi ka mananalo sa akin. Yi King, yung ipinainom mo sa akin kaninang umaga, yung brown sugar water. Ang anak nakakabalik lang sa pamilya eh. Ay nakakahiya. Buntis pala ang anak nyo. Mang Ye, Ginang Ye, birthday party ba to ng anak nyo? O selebrasyon para sa apo nyo?
Walang hiya. Anong pinagsasasabi niyo? Hindi ako buntis. Hindi talaga. Ate Shuang-Shuang, huwag mo nang itanggi. Alam ng lahat na marumi ang pagkatao mo. Kaya kung may mangyari mang ganyan, hindi na nakakapagtaka. Kaya pala ang lamig ng pakikitungo niyo sa akin. Dahil akala niyo marumi akong babae. Mas pinaniwalaan niyo pa ang chismis kaysa sa akin. Bakit mali ba kami? Kailangan mo pang ipahiya ang sarili mo sa party. Ang pamilya bakit nagkaroon ng anak na katulad mo? Kung alam ko lang, sana hindi na kita iniuwi dito. Akala ko, noong mahanap ko kayo, nagkaroon na ako ng pamilya. Pero ang pamilya ko, ayaw man lang maniwala sa akin. Hindi talaga ako buntis. Totoo ang bawat salitang sinasabi ko. Bai Shuang, umamin ka na lang, para matapos na to. Hindi ka lumaki sa pamilya kaya hindi mo alam ang mga patakaran. Hindi mo naman kasalanan yun. Hindi ko aaminin ang hindi ko naman ginawa. Magpatawag kayo ng doktor para suriin ako. Para mapatunayan kong malinis ako. Hindi pwede. Bawal tumawag ng doktor. Hindi pwede. Bawal tumawag ng doktor. Kapag si Ate Shuang-Shuang ay nalaman ng lahat na nadumihan ang mukha ng pamilya ay tuluyan ng masisira, ano na lang ang sasabihin ng ibang tao sa atin? Tama si King King. Kapag dumating ang doktor, nakakahiya yun. Papasukin niyo ang doktor. Kung hindi malilinawan ang lahat, lalo lang lalala ang chismis. Lahat ng narito ngayon, ang nakita at narinig niyo ay hindi dapat makalabas. Kung hindi, mananagot kayo sa akin. Pumasok ka. Naghanda ka pala. King King, anong sinasabi mo? Nireregla ako ngayon. Dati kasi madalas akong gutom at giniginaw. Mahina ang katawan ko. Kaya, tumawag ako ng doktor para magpagamot. Ang pasyente, masama lang ang pakiramdam dahil sa regla. Saka, baka nakakain siya ng safflower. King King, kaninang umaga, alam mong, nireregla ako. Bakit hindi mo ako tinulungang magpaliwanag? Naniwala kasi ako sa sinabi ni King King. Sabi niya marumi daw si Bai Shuang. Ako rin naniwala. King King, anong ibig sabihin nito? Bai Shuang, dahil ba sa brown sugar water mo, kaya siya nagkaganyan? Patay. Kailangan kong mag-sorry agad, bago lumala ang lahat. Kasalanan ko po. Nagkamali po ako. Naniwala lang din po ako sa chismis ng iba. Sorry at Shuang-Shuang. Kasalanan ko lahat. Naniwala ako sa sabi-sabi. Kahit saktan o murahin mo ako ayos lang. Huwag mo lang sanang sisihin sina Papa at Mama. Mahal na mahal ka pa rin nila. Tungkol naman sa brown sugar water, wala talaga akong alam dun. Araw-araw ko yung iniinom. Paano magkakaroon ng safflower dun? Ate Shuang-Shuang, umiinom ako ng brown sugar water araw-araw. Imposibleng may problema yun. Kung ayaw mong maniwala sa akin. Eddie. Pupunta na lang ako sa heaven. Tutal ayaw niyo namang maniwala sa akin. King King. Diyos ko King King. Naloko ka lang ng masamang tao. Huwag mo nang ulitin ha. Magtiwala ka sa ate mo. Tutal, nainom na niya ang brown sugar water. Imposibleng makita pa. Hala, ikaw talagang bata ka. Sobrang laki ng paratang sa iyo. Bakit hindi mo agad sinabi?
Talaga, ang pamilyang to, bukod sa mahina ang utak, makakalimutin pa. Kanina lang kung ano-anong sinasabi nila sa akin. Ngayon nagbabait-baitan na naman. Kakabalik ko lang. Pinasama ko na agad ang loob ni na papa at mama. Kasalanan ko to. King, sa susunod, kung may nagawa akong mali, sabihin mo lang sa akin. Babaguhin ko agad. King, ngayon, pinagbintangan mo si Shuang. Sumobra ka talaga. Bilisan mo. Mag-sorry ka kay Shuang. Ate Shuang. Sorry. Sa party, gumawa ka ng ganyang gulo. Wala kang modo. Bumalik ka sa school ngayon din. Isang buwan kang hindi uwi dito. Alam ko pong nagkamali ako. Huwag niyo po akong pabalikin sa school. Ayaw ko pong umalis ng bahay. Alam naman ni King na nagkamali siya. Pagbigyan mo na ngayon. Simula pagkabata, hindi siya nawalay sa atin ng mahigit 3 araw. Kung titira siya sa school, maninibago siya. Pagbibigyan kita ngayon. Sa susunod, hindi na kita palalagpasin. Nakakainggit naman si King. Lagi niyang kasama sina papa at mama. Di tulad ko. Noong bata pa, hindi ko man lang nakita sina papa at mama. Ngayong nakabalik na ako, lagi ko pa silang pinag-aalala. Shuang, may lamang 5 million ang card na to. Kunin mo. Kabayaran to ni King. Sa maling paratang niya sa iyo. Gastusin mo kung paano mo gusto. Allowance ko yan ng 1 buwan. Bakit mo ibibigay sa kanya? King, pinagbintangan mo si Shuang. Kulang pa ang 1 buwang allowance mo. Tumahimik ka na riyan. Salamat po, mama. Basta mahal niyo po ako. Masaya na po ako. Hindi naman ako mahal ng pamilya ayos lang. Basta may pera. Pera at pagmamahal, kailangan kong makuha ang isa. Dahil sa pera, magagawa ko na ang gusto ko. Yung academic paper competition. Registration na sa susunod na linggo. Kapag nanalo diretso graduate school na. Diretso na hanggang doctorate. Ang ganda ng oportunidad. Panalo na dyan. Si King. Anak siya ng pamilya Bata pa lang may tutor na. Talo agad tayo. Congratulations si King. Congrats si King. Sa paper competition na to, kailangan kong sumali. At kailangan kong manalo. Kailangan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Para pantay na akong humarap sa pamilya Nakita ko kanina, yung bagong labas na palda. Ang ganda. Samahan mo akong bumili bukas. Sige ba? Basta gusto. Ng King natin. Bibilhin ni mama. Ate Shuang. Bakit hindi mo ako pinapansin? Galit ka pa rin ba sa akin? Hayaan mo siya. Ngayon, ewan ko, kung anong pinagkakaabalahan niya. Laging nawawala, at hindi nagsasalita. Nga, wag nating hayaang sirain niya ang mood natin. Basta masaya si King. Ha. Siguradong nagtatanim pa rin ng sama ng loob si Ate Shuang. Dahil naiwala siya ni na papa at mama. Kaya hindi niya tayo pinapansin. Hindi naman kasalanan yun ni na papa at mama. Bakit hindi na lang niya intindihin? Napaka-narrow-minded. Wala talagang utang na loob. Sobra ang pagmamahal namin sa iyo. Tapos, hindi lang galit ang isusukli mo. Pati ang King namin, hindi mo pinapansin. Nga, hindi kasi siya lumaki sa atin.
kaya hindi natin siya ka-close. Puno ng galit ang puso niya. Siya ang boss dahil nagbigay siya ng pera. Magtitiis ako. Hindi ko sinasadyang hindi pansinin si King. At wala akong galit sa inyo. Ang totoo niyan, abala ako nitong mga nakaraang araw. Sa paghahanda para sa academic paper competition ng school. Ang totoo niyan, abala ako. Sa paghahanda para sa academic paper competition ng school. Academic competition. Naisip ko lang, na kapag sumali ako at manalo, mabibigyan ko ng karangalan ang pamilya ye. At hindi kayo mapapahiya. Tignan mo nga naman. Yun yung kompetisyon na pwedeng madirect sa graduate studies. Ang kompetisyon na yan ay napakataas ng antas. Kapag nanalo ka, ang reputasyon ng D-Group ay talagang gaganda. Gusto ko sanang maghanda ng mabuti. Kung hindi kayo papayag, hindi na ako sasali. Baka magalit na naman kayo. Naku, sumali ka. Kailangang sumali ka. Anong kailangan mo? Sinong tutor ang gusto mo? Sabihin mo lang sa amin. Ang pamilya, susuporta sa iyo. Kapag nanalo ka, at nabigyan ng karangalan ang pamilya ye, bibigyan kita ng malaking gantimpala. Shuang. Naghanda ka sigurong mabuti para sa kompetisyon. Kaya pumayat ka. Nagpabili si Mama ng imported seafood para lumakas ka. Salamat po, Mama. Mapa, gusto ko ring sumali sa kompetisyon. Sisiguraduhin kong mas gagalingan ko kaysa kay Ate Shuang. CJ, sumali kayong dalawa. Pareho kayong sumali. Kahit sino ang manalo. Karangalan yun ng pamilya ye. Laging nakakunot ang noo ni Ate Shuang. Siguradong nahihirapan siya. Malabong manalo siya. Baka, kahit draft hindi siya makagawa. Ewan ko lang, kung paano siya lulusot dyan. Shuang, kung hindi mo kaya, wag mo nang piliting sumali, para hindi ka mapahiya. Ang mananalo dyan, ay siguradong si King natin. Wag ka nang makigulo. Kahit alam kong marami pa akong dapat matutunan. Pero nagsisikap naman ako. Gusto kong subukan. Wag kang mag-alala. Ang mga magulang na to, paulit-ulit na lang nananakit ng damdamin. Buti na lang, wala akong pakialam sa kanila. King, ikaw, maglaan ka ng oras. Turuan mo si Shuang kung paano magsulat. Baka kung ano ang isulat niya. Mapahiya pa ang pamilya eh. Wag po kayong mag-alala. Tutulungan ko. Si Ate Shuang. Pagkakataon ko na to, para malaman ang laman ng paper niya. Kapag nanakaw ko na ang ideya niya, wala na siyang panama. Salamat King. Sa tulong mo, siguradong mas gagaling ako. Ano na naman kayang iniisip ni King? Pero, matagal na akong nakahanda. Hinihintay ko na lang na mahulog ka sa patibong. Yes. Tapos na rin sa wakas. Saan ka pupunta? Tapos na ang paper ko. Lalabas lang ako saglit. Bibili na rin ng gamit. Ano naman kung tapos na? Yung paper mo na yan. Mananalo ba yan? Huwag ka nang magkalat sa labas. Bai Shuang. Sa pagkakataong ito, tignan natin kung makakabangon ka pa. Bai Shuang. Sa pagkakataong ito, tignan natin kung makakabangon ka pa. Mga estudyante, sa paunang pagsusuri ng mga papel, ang gawa ni King ay may bagong pananaw. Maayos ang lohika, lalo na ang data model. Napakalikhain. May potential.
Si King King, ang pinili niyang Rural Education Resource Optimization and Digital Integration Path na paksa ay napapanahon at ang pinagpuyatan niyang County Education Data Monitoring Model. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan katumpak na data. Ang galing ng mga kabataan ngayon. Director Lai, sabihin niyo na po na ako ang panalo. Yi King King, alam kong gusto mong manalo, pero bakit mo kinopya ang gawa ko? Pinagpuyatan ko yan ng maraming gabi. Daan-daang dokumento ang binasa ko. Pinaghirapan ko ang bawat salita dyan. Anong pinagsasasabi mo? Ako ang gumawa niyan. Huwag mo akong pagbintangan. Anong nangyayari? Mag-usap kayo ng maayos. Bawal ang basta na lang mambintang. CJ, kung sinasabi mong kinopya ko, nasaan ang ebidensya? Ilabas mo ang ebidensya. Si Bai Shuang, sinisiraan lang ako. Lumaki siya sa daliang Shan. Wala siyang alam sa academic model. Imposibleng makagawa siya ng ganyang kagandang paper. Siguradong nakita niya ang gawa ko. At gusto niyang angkinin. Malaking issue ang academic dishonesty. Kung wala kang ebidensya, hindi ka lang madidisqualify. Mapaparusahan ka pa ng school. Sumpaman, kapag kinopya ko ang gawa ni Bai Shuang, sana parusahan ako ng langit. Yi King King, pakinggan muna natin si Bai Shuang. CJ, ipaliwanag mo nga. Sa paper, sa County Education Data Model, ang Edge Data Correction Coefficient. Paano nakuha yun? Mahirap ipaliwanag ang puntong yun. Kami lang ng mentor ko ang nakakaalam. Ano? Base sa nakaraang data. Multiply GLI 0.8 correction value. Yun pala. Ikaw talaga ang nakaisip nun. Nagkamali pala ako ng hinala. Mabuti alam mo. Ikaw naman talaga ang nangopya sa akin. Director Lai, pakisuyong. Tanggalin na po si Bai Shuang. Bai Shuang, siguro hindi ka makagawa ng maayos na paper. Naiinggit ka lang kay King King. Magaling na bata si King King. Imposibleng kopyahin ka niya. King King, ayos ka lang ba? Inaway ka ba niya? Kinopya ni Ate Shuang Shuang ang paper ko. Tapos binaliktad niya ako. Si Director Lai, balak na siyang tanggalin. Bai Shuang, nakakadismaya ka. Umuwi ka na ngayon din. Grounded ka ng 1 linggo. Sandali. Yi King King, yung binanggit mong edge data, correction coefficient ay mali. Ang maling iyon ay sisira sa buong modelo. May malaking mali ang paper na to. Hindi pwedeng isali. Impossible. Ako ang kinopya lang niya ang paper ko. Anong pinagsasasabi mo? Hindi kita maintindihan. Ito ang final draft ng paper ko. Nakalagay dyan ang correction record namin ng mentor ko. Bago ipasa, nakita ko ang mali nung gabi, kaya inayos ko agad. Ang nakuha ni King King ay ang unang version na hindi pa na-edit. Kaya may mali. Kumpirmadong ang papel ni Bai Shuang ay lohikal at tumpak ang datos. Siya ang nanalo sa kompetisyon. Yi King King, dahil sa academic fraud, tanggal ka na sa school. Mapa, alam kong mali ako. Tulungan niyo ako. Ayaw kong matanggal. Shuang Shuang. Si King King, nagkamali man siya. Nadala lang siya ng emosyon. Pagbigyan mo na. Kapag natanggal siya, paano na ang kinabukasan niya? Papa, Mama, pamilya tayo. Maliit na bagay lang yan. Basta alam ni King King na mali siya. At hindi na ulit. Alam kong hinding-hindi nila. Isusuko si King King. Pero, pagdating sa pera, mabait talaga si Shuang Shuang. Kahit ikaw pa ang nanalo, ako pa rin ang mahal nila Mama at Papa. Bale wala ang galing mo. Bai Shuang, napakagaling ng kakayahan mo. Gusto kitang kuning graduate student. Gusto mo bang sumama sa research ko? Director Lai, sikat kayo sa industriya.
Kung makakasama niyo si Shuang Shuang, napakaswerte niya. Ang pamilya Ye ay may tunay na kayamanan na hindi pinapahalagahan. Mas gusto pa ang peke. Estudyante ko na si Bai Shuang ngayon. Huwag niyo siyang aawayin. Nakuha ko na ang first place. Ngayon naman, ilalantad ko na ang pagnanakaw ni Ikingking sa pagkatao ko. Ikingking, malapit nang mawala. Ang pagiging sikat mong heredera, magiging kinasusuklaman ka na dahil sa plagiarism. Grabe. Nangopya si Ikingking ng thesis. Nakakadiri. Kay Bai Shuang pa raw kinopya. Inapi ang mahirap na estudyante. Yun na ba ang kaya niya? Di ba bumalik na si Bai Shuang sa pamilya Ye? Sabi kambal daw sila ni Ikingking. Siguradong mas kampi ang pamilya Ye kay Ikingking na lumaki sa kanila. Pinalaki nilang mangungopya. Mukhang ang pamilya Ye ay hindi rin maayos. Ang mga cute na to. Inaaway nila ako. Ayaw ko nang pumasok sa school. Kingking, magiging ayos din ang lahat. Kingking, huminahon ka. Siguradong malungkot si Kingking. Samahan niyo muna siyang mabuti. Baka kung ano pang maisip niyan. Huwag kang mag-alala, Kingking. Magiging ayos din ang lahat kapag lumipas na ang issue. Kapag nalaman niyo na ang nangyari sa kumpanya, ewan ko na lang kung maaawa pa kayo sa kanya. Ano, bumagsak ang stock ng kumpanya? Paano nangyari to? Paanong babagsak? Maayos naman ang takbo ng kumpanya. Kasalanan mo to. Yung issue ng pangungopya mo. Nag-trending. Alam na ng lahat na ang anak ng pamilya Ye ay nangopya ng thesis ng mahirap. Ang mga netizens, binoboykot ang produkto ng kumpanya. Hindi ko sinasadya. Bakit mo inaaway ang bata? Pag-usapan natin to ng maayos. Shuang Shuang, maglabas ka ng statement. Sabihin mong hindi ka kinopyahan ni Kingking. Na misunderstanding lang, para hindi na i-boycott ang kumpanya. Ha! Bilisan mo. Hindi sa ayaw kong tulungan si Kingking. Pero kapag naglabas ako ng statement ngayon, iisipin nila na ginagamit ng pamilya Ye ang kapangyarihan nila. Mas magagalit sila. Mas mahihirapan ang kumpanya. Tama. Tama si Shuang Shuang. Hindi pwedeng isipin nila na nang-aapi tayo. Sa ngayon, maglabas tayo ng public statement. Sabihin nating hindi anak ng pamilya Ye si Ikingking. Para wala na tayong kinalaman sa issue. Para wala na tayong kinalaman sa issue. Wag po. Wag niyong gawin sa akin to. Lumaki ako sa inyo. Anak niyo ako. Tulungan niyo ako. Ye. Wala na bang ibang paraan? 18 years nating inalagaan si Kingking. Paano nating magagawang itakwil siya? Maglabas ka na ng statement. Mabubuhay pa rin natin siya. Kapag nalugi ang kumpanya, lahat tayo magugutom. Ye. Ikaw. Kasalanan mo to lahat. Sigurado akong ikaw. Ako nga. Kahit isinumbong mo ako, basta magpaawa ako kina papa at mama. Patatawarin nila ako. Ako pa rin ang paborito nila. Wala akong pakialam sa pagmamahal nila. Babawiin ko lang ang para sa akin. Yi Kingking, makapangyarihan ang pagiging anak ng pamilya Ye. Ang daming makukuha, tapos ikaw namang aagaw. Ang habol mo lang ay ang walang kwentang pagmamahal, yung pagiging mahinhin, at kawawa mo noon. Acting lang pala talaga. Ginaya lang kita. Ano? Ang galing ko, di ba? Hindi nandyan si Kuya Guchen. Tutulungan niya ako. Yi Kingking, ikaw ba talaga ang batang nagligtas kay Guchen? Noong bata pa kayo. Siyempre ako yun.
Sige nga, sabihin mo. Noong niligtas mo siya, anong ibinulong mo sa kanya? Anong sinabi ko? Matagal na yun. Hindi ko na maalala. Ang lamig ng basurahan. Ang nipis ng damit mo. Lumapit ka sa akin. Bai Shuang, alam mo na pala. Ako nga. Inagaw ko ang pwesto mo, anong gagawin mo? Ang alam ni Kuya Guchen. Ako ang nagligtas sa kanya. At ako rin ang gusto niya. Kahit alam mo ang totoo. Hindi mo siya makukuha sa akin. Yikingking napakasama mo. Kuya Guchen, bakit ka nandito? Bago kita paaminin, tinext ko muna si Guchen. Para marinig din niya ang totoo. Walang anuman. Kuya Guchen, huwag kang maniwala sa kanya. Si Bai Shuang, sinisiraan lang niya ako. Gusto niyang agawin ang pwesto ko sa pamilya ye. At agawin ka rin. Sa tingin mo maniniwala pa ako sa iyo? Narinig ko lahat sa labas kanina. Inangkin mo na ang hindi mo ginawa. Nangopya at nagsinungaling ka pa. Nakakadiri ka. Shuang, sorry. Na-misinterpret kita. Dati pa ang gaan na ng loob ko sa iyo. Ngayon alam ko na. Ikaw pala ang nagligtas sa akin. Gusto kita. Tayo na. Pero ayaw ko sa iyo. Shuang, alam kong nagkamali ako. Hindi kita nakilala. Pero babawi ako. Balang araw mapapasagot din kita. Sa mga kaibigan sa media, gusto kong linawin. Si King ay hindi ko tunay na anak at walang kinalaman sa pamilya ye. Sino po ang tunay na magulang ni King? Siya. Siya ang dating yaya ng pamilya ye. At ang tunay na ina ni King. 18 years ago yaya ako sa pamilya ye. Napakayaman ng pamilya ye. Kaya pinalitan ko ang pwesto ng anak kong si King. At ni Bai Shuang. Iniwan ko rin si Bai Shuang sa tabi ng basurahan. Nung nakita kong nagiging kamukha ko si King, natakot akong mabuko. Kaya nag-resign ako at tumakas. Shuang, paano mo nahanap si Wang Fang? Wang Fang, alam kong donya sa pamilya ang anak mo. Pero, magiging akin din ang pamilya kung ayaw mong mahirapan ang anak mo. Gawin mo ang sinasabi ko. Ikaw ba si? Ako ang tunay na anak ng pamilya Kung gusto mo pang mabuhay si King, sundin mo ang utos ko. Nag-aalala siya. Kay King, nagtrabaho siya bilang cleaner sa may school. Nasa iisang lungsod lang pala. Pero hindi niyo man lang naisip na hanapin kung sino ang nag-iwan sa akin. Noon. Shuang. Kasalanan namin. Huwag kang mag-alala, babawi kami sa iyo. Ha? Noong paulit-ulit niyong pinapanigan si King at pinagbibintangan ako, naputol na ang ugnayan natin. Bilang pamilya. Shuang. Sa mga sumunod na araw, naging abala ako sa pagtatayo ng tech company ko at paghahanda para sa doctorate entrance exam. Sobrang busy ko araw-araw, pero masaya naman. Direktor, ayos lang po. Kasalanan ko dahil mahina ang katawan ko. Kahit masakit ang puson ko, pinatakbo ako ng 30 ikot. Pero iniisip ko na lang na para sa akin din yun. Dahil lang nakasuot ako ng branded shoes. Sabi ng counselor, hindi na ako mahirap. Hindi na raw ako pwedeng bigyan ng tulong. At tatanggalin pa ako. Noong makita kitang inaapi, naisip ko nang may potensyal ka. Tama nga ang hinala ko. Direktor, wag niyo naman po akong bulahin. Gawin mo kung anong gusto mo. Susuportahan kita lagi. Salamat, Direktor. Galingan mo.
Dito banda, dagdagan mo pa ng model data. Ipaghanda mo ako ng kontratang nagkakahalaga ng 100 billion. Makikipagtulungan ako sa kumpanya ni Baishuang. Shuang. Ang kontratang ito ay tanda ng sinseridad ko. Gusto kitang ligawan sa pamamagitan ng trabaho. Salamat. Pero wag na. Kaya ko namang magtrabaho mag-isa. Mas gusto kong maging single. Shuang. Alang-alang sa nakaraan. Tulungan mo naman ang kumpanya natin. Hindi na talaga namin kaya. Kapag nalugi ang Y-Group, bibilihin ko ito. At bibigyan ko kayo ng sustento sa tamang oras. Pero bukod doon, wag na kayong umasa. Kasalanan mo to. Malas ka. Nalugi na ang Y-Group. Kukunin na ang bahay na to. Manloloko. Kung hindi dahil sa iyo. Si Shuang, hindi magagalit sa amin. Pumunta ka na sa Heaven. Bai Shuang. Ingat. Bitawan mo ako. Huwag kang gagalaw. Miss Bai, buti na lang tumawag ka agad ng pulis. Nakapaghanda kami agad. Bai Shuang, manloloko ka. Kasalanan mo to. Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang pamilya Tumahimik ka. Alam na rin namin ang totoo tungkol sa iniisip ni King. Nito lang. Bumili siya ng bagong teknolohiya sa ibang bansa. Para magtugma ang brainwaves niya sa iba. Kaya naririnig ang iniisip niya. Pero sinira na namin ang makinang yun. Salamat, Bai Shuang. Humanda ka sa akin. Kasalanan mo yan ni King. Sa kulungan ka na mabubulok. Shuang. Sa pagkakataong ito, bayad na ako sa pagliligtas mo sa akin noon. Simula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Simula ngayon, hindi na ako aasa kahit kanino. Sarili ko na lang ang aasahan ko.